Masayang-masaya ang Dubs at Laker Nation ngayong araw na ito. Nanalo silang pareho kaya patuloy ang pag-angat nila sa standings. Warriors fans kampi sa Lakers ngayong araw na ito dahil ang pagkapanalo ng Lakers ay nag-angat sa Golden State Warriors sa pang-8 pwesto. May umiinit ngayon na role players sa Warriors na maaaring malaking maiambag sa kanilang kampanya. At Luka Doncic, kahit gumaganda na ang kanyang laro, inamin na hindi pa rin siya totally nakakapag-move on mula sa trade. 7 panalo at 3 talo lamang ang Golden State Warriors sa huling 10 laro at 6 wins and 1 loss lamang mula nang dumating si Jimmy Butler. Kanina tinambakan nila ang Charlotte Hornets 128-92. Tig 15 puntos lamang ang ginawa ni Steph Curry at Draymond Green pero sapat na yon para makuha nila ang ika-3,000th franchise victory nila. Nanalo ang Warriors kahit na off night si Jimmy Butler with 6 points pero may 8 rebounds at 5 assists. Ibang-iba na talaga ang Warriors ngayon mula nang makuha nila si Jimmy Butler at talagang para silang championship contending team ngayon dahil nabago na nga ang kanilang opensa, may isa pa silang threat at hindi lang nakafocus kay Steph Curry. Pati mga role players ay gumanda ang mga tirada. Successful naman ang revenge game ni Luka Doncic laban sa kanyang former team na Dallas Mavericks 107-99. Inumpisahan ni Luka Doncic sa kanyang mainit na first half, tinapos naman ni LeBron James sa fourth quarter. Tumriple-double itong si Luka Doncic, 19 points, 15 rebounds, 12 assists, may kasama pang 3 steals. Siya ang steals leader na kanilang kupunan at 2 blocks pa. Si LeBron James, 27 points, 12 rebounds, 3 assists. Kung hindi nyo napapansin, malaki ang inaambag ni Luka Doncic pagdating sa depensa. Nakakailang steals siya palagi nitong mga huling laro nila. Ang Lakers ngayon ay sumasandal sa kanilang magandang depensa. Nakita nyo naman, hindi man lang umabot ng 100 points ang Dallas Mavericks. Nakuha nga ng Golden State Warriors ang kanilang 31st win ngayong season na ito. 27 losses, pang-8 sila ngayon sa Western Conference. 7 wins and 3 losses sa 10 laro at 6 wins and 1 loss pa lamang sa Jimmy Butler era. Malaking ginhawa nga ang naidulot ni Jimmy Butler dahil meron silang second option at hindi lang nakatuon ng pansin dito kay Steph Curry ang mga depensa. Kaya naman pati mga role players nila ay talaga namang guminhawa ang buhay dahil nga sa ibinibigay na atensyon ng 2 star players. Pero merong isang role player ngayon na mainit sa mata ng mga analyst. Ito ay ang former 9th overall pick na si Kevin Knox. Kanina laban sa Charlotte Hornets, binigyan lamang siya ng 15 minutes na playing time pero sulit na sulit mga kabasketball. Gumawa siya ng 12 points, 5 rebounds, 4 assists, 1 steal at 2 block. 2 out of 4 pa mula sa Rainbow Country. Bukod sa may tira ito sa labas, may athleticism pa ito. Kanina, lumipad ito sa alley-oop dunk na ito. Matagal ding naglaro para sa Santa Cruz Warriors itong si Kevin Knox at in-elevate na nga siya rito sa Warriors. Na-draft itong si Knox noong 2018. Naglaro ito para sa New York Knicks, Atlanta Hawks, Detroit Pistons at Portland Trail Blazers. May mga analysts na nagsasabi na isa siyang bigger version ni Buddy Hield. At dahil sa experience ito sa NBA, ay maaring maging major contributor ito pagdating ng playoffs. Maingay na maingay ngayon ang performance ni Luka Doncic sa kanyang sinasabing revenge game laban sa kanyang former team na Dallas Mavericks. Nandun pa nga sa Crypto.com arena ang GM nitong Dallas Mavericks na si Nico Harrison. Kitang-kita sa mga videos na habang nagwa-warm up at nag-shoot around itong si Luka Doncic ay nandoon lang sa gilid ng court itong si Nico Harrison. Pero alam nyo ba na according kay Luka Doncic sa post-game interview, sabi niya na hindi niya raw nakita si Nico during the warm-ups. But yeah, I didn't see him at warm-ups. Not at all. Just in the warm-up. Pwede nating sabihin nakafocus talaga si Luka Doncic o invisible sa kanya itong si Nico Harrison. Sa same interview, inamin din ni Luka Doncic na hindi pa raw siya nakaka-move on. Dahil ang salita niya doon sa tanong na kung ano yung nararamdaman niya pagkatapos ng laban, ang sabi niya ay the closure's gonna take a while. Ibig sabihin hindi pa raw sarado sa kanya ang chapter na yon at medyo kinakailangan pa ng kaunting panahon. Inamin din ni Luka Doncic na hindi siya masyadong nakakatulog bago ang laro na ito kaya nga tuwan-tuwa raw siya na tapos na ito. Sari-saring emosyon daw ang kanyang nararamdaman lalong-lalo na nung makita niya yung kanyang mga dating kakampi na nakasama niya sa mga gera ng mga nakaraang panahon. Dito makikita natin na malambot ang puso nitong si Luka Doncic.